Amen. Alright. So, magandang umaga sa ating lahat. At Merry Christmas sa ating lahat. At mahalaga na muli tayong mag-usap-usap tungkol sa okasyong ito. At sa season na ito, pero ang kagandahan sa atin ay in season and out of season dapat tayo mga anak ng Diyos, mga Baptist, mga kapatid. At ngayon ay patuloy natin pinag-uusapan na ang ating pamilya ay dapat uunahin natin ang Panginoon dahil sa panahon na ito ay may mga plano kayo sa kanya-kanyang pamilya ninyo, pero pag tinanggal nyo ang Diyos sa mga plano nyo, hindi na pangunahin yung mga ganito, hindi na kasi ang nakikita ko sa napakatagal na panahon ay pag Christmas ay maraming mga nawawala sa ministry. Pag Christmas, maraming mga staff na naglalaho. Hindi alam kung saan sila nagpupunta. Pero dapat, baliktarin natin. Dapat ngayon ang pinaka-focus natin ay mag-akay ng kaluluwa. Mag-win ng kaluluwa. Pagkakataon natin ito na yung ating mga pamilya ay maabot yung mga ibang miyembro ng ating pamilya na maaring hindi pa naaabot. Kaibigan, kapitbahay, classmates, batchmates, sino man yan na hindi natin madala-dala. Pero pagkakataon natin ito na madala para sa Panginoon. Sige, tuloy-tuloy na tayo para marami tayong mapag-usapan.
Okay, sige, Brother Edgar, simulan mo na. At, wala pa yung iba eh. Amen. Magandang umaga po sa atin. And again, Merry Christmas po sa bawat isa. Yan. Season ito ng pag-alala natin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At morning po, yung nasa Facebook Live. At ayan, ay sa Google ay Merry Christmas din sa inyo. Okay, dito tayo sa Book of Isaiah. So dito kasi ay na-prophesy yung kapanganakan ng ating tagapagligtas. At dito ako magpo-focus sa chapter na ito, chapter 9 in verse number 6. Dahil dito ay meron tayong magandang pag-uusapan dito. Sabi yan, for unto us a child is born, and unto us a son is given. So take note po natin yung for unto us. Because this is a family devotion po natin. At according sa ating tema is let's commit our family first in this Christmas season. Kaya napakaganda na maunawaan po natin. Tuloy ko lang basahin. Sabi niyan, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. At atras lang ako dito sa chapter number 7. May maganda kasi na kasama rito na binanggit ni Isaiah. At ito'y napakaganda. Chapter number 7, verse number 14. Sabi yan, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Sino yung tinutukoy dito na son? That is the Lord Jesus Christ. And shall call his name Emmanuel. Alam naman natin, Emmanuel, God is with us. So ito yung sandaling pag-aaralan po natin. At ipopokus natin yung ating sarili, yung binanggit dito ni Isaiah, na kung saan ay ano ang purpose, yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. Sabi ng Biblia is for unto us, for our family, sa ating mga sa atin lahat. Pero yamang meron tayong ganitong programa para sa ating pamilya. Sabi nga ng ating pastor na hindi pa nababahagian ng salita ng Diyos, it's a time. This season is a time para abutin po natin sila. Abutin natin, lalong-lalo na yung mga unsaved na relatives natin, unsaved na kapamilya po natin. Sabi nga ng ating pastor, kasakasama na natin sa bahay ay hindi paligtas. Amen. Kaya nga ito ay na-prophesy na ibibigay para sa atin, para sa ating pamilya. For unto us, for unto our family, para sa ating relatives. Sabi nga kanina, para rin sa ating mga kamag-anak, mga kapitbahay, kaklase, kaopisina. So ito yung purpose kung bakit meron tayong ganito. At binanggit dito ni Isaiah, ay ito ay ipapanganak, is given. Sabi nga is signifying a divine powerful. Merong alam naman natin ang Diyos ay powerful eh. Ang Diyos ay makapangyarihan. He is wonderful. Ito yung mga titles na binigay sa kanya. Counselor. Kaya nga pag tayo po ay kabilang naman tayo sa government, sino ang magro-rule ng lahat ng gobyerno po natin? Wala nang iba kundi ang Diyos. Dahil ibibigay sa kanyang kamay at tatawagin siyang wonderful. Alam niyo ba na ang Diyos natin is very wonderful? Wala nang the best, pinaka-wonderful sa ating buhay, sa ating pamilya, kundi ang Diyos. Kaya nga meron tayong ganitong programa, meron tayong simbahan na pwedeng mag-ayos sa ating pamilya. Signifying a divine power, powerful ruler, bringing ultimate peace and salvation. So ito yung isang bahagi ng buhay po natin. Mula sa ating kaligtasan at sa kaligtasan pa ng ating kapamilya.
So, abutin po natin dahil napakahalaga po ito. At ito yung isang bahagi na napag-usapan po namin sa aming grupo ay kailangan mag-expand tayo. Mag-expand tayo at para mas marami pang maabot na kaluluwa. Dahil sabi ko nga ay ang barangay ng Irisan ay napakalawak. Amen. Marami kaming kamag-anak dito sa may bandang bandang San Carlos. Sa San Carlos pa lang ay hindi pa naman barangay yan pero merong 28 na purok. Wow. So, yun po yung sabi ko na ipanalangin po natin at abutin natin yung kaluluwa na nakatira doon. At napakaganda, sabi nga, ito yung panahon para maabot po natin sila. Lalo na, sabi nga ng ating pastor, magandang mag-Bible study, mag-soul winning. Yeah, amen. At ano ang ibibigay sa atin? Peace and salvation. Alam niyo ba na kapayapaan ang daladala ng ating Panginoong tagapagligtas? Nung kapanahunan pa man ni Isaiah ay na-prophesy na ito, na siya yung magdadala sa atin ng kapayapaan. At sabi nga rito sa verse number 7, and of the increase of His government and peace shall be no end. Walang katapusang kapayapaan. Dahil alam naman natin, during the Old Testament time ay talagang andon yung giyera dito, giyera doon. Pero sino ang nagbigay sa atin ng tuloy-tuloy na kapayapaan? Ay wala nang iba kundi yung ibinigay sa atin na tinawag na Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya nga tinawag na siya ay Prince of Peace. Yan ay nabanggit ni Isaiah dito sa chapter number 7 and verse number 14. Basahin ko lang, sabi niya rito, therefore the Lord Himself shall give you sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. God is with us. Biruin mo na habang tayo po ay namumuhay, ay kasakasama natin ng Diyos. Hindi lang kasakasama natin na merong kapayapaan. Siya yung magbibigay sa atin ng totoong kapayapaan sa buhay. Maraming mga pamilya na magulong pamilya, hinahanap nila yung kapayapaan sa kanilang buhay. Pero saan dapat natin masusumpungan yung totoong kapayapaan? Wala nang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat sabi nga rito, siya ay nagkatawang tao para maabot lang tayo. At higit sa lahat, maligtas po tayo. Yan po yung very purpose kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao para sa atin. For unto us a child is born. Para saan ba yung kapanganakan? Nagkatawang tao sa ang Panginoong Jesucristo para sa atin na makasalanan. Kaya nga ito yung ihayag natin sa tao, ituro natin sa tao na merong napakadakilang wonderful counselor, mighty God, na once upon a time ay pinanganak para sa atin, para sa ating kapayapaan, para sa ating kaligtasan. At sabi ng Biblia, at ito ay na-fulfill na prophecy ng Biblia. Tandaan po natin, hindi ito kathang isip sa Biblia. Dahil tuloy-tuloy na napupulfill yung propesiya sa Biblia. Amen. At nasaksihan hanggang sa kapanahunan natin. Ano ang pruweba natin na ang propesiya na ito ay na-fulfill? Iniligtas po tayo. Yung bawat pamilya po natin ay nai-enjoy po natin yung ating kaligtasan. Meron tayong simbahan, meron tayong men of God na ibinigay para sa atin, para pangalagaan tayo sa ating spiritual. Di ba? Meron tayong nagpapakain sa atin ng, sabi nga ng Biblia, wisdom, knowledge, and understanding. Kaya nga, huwag nating awayin yung ating mahal na pastor. Huwag nating kontrahin. That's right. Lalo-lalo na ngayong Kapaskuhan. Imbis na awayin natin, idirigaluhan natin. Yun. Yan yung the best na magawa po natin. Salamat.
Kaya imbis na magpaplano tayo na mag-celebrate kung saan-saan, eh din maganda isang plano natin na bigyan po naman natin yung nagpapakain sa atin spiritually. Hmm? Tinuturuan tayo, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabi ng Biblia, the government shall upon his shoulder. Sinisignify yung supreme authority and ruler sa ating bansa. Dahil meron tayong kanya-kanyang gobyerno na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga, patuloy natin ipinapanalangin yung ating bansa para magkaroon tayo ng maayos at godly na bansa, yung bansa nating Pilipinas. Para hindi tao ang mangunguna sa atin, kundi wala nang mananaig, kundi ang Diyos pa rin ang magrurule sa bawat isa sa atin. At ito isang responsibilidad o responsibility na ng Diyos para sa kanyang kaharian. Maganda na buong bansa natin ay maging godly mula sa mga nangunguna sa atin, mga opisyal natin, ay ipanalangin natin na sila ay maging godly hanggang sa ating pamilya. Diba? Eh, merong totoong kapayapaan. Yun yung totoong kapayapaan na masusumpungan po natin. A wonderful counselor, sabi ng Biblia, has extraordinary wisdom. Alam niyo ba yung wisdom na natututunan po natin? Lalong-lalo tayo mga full-time, araw-araw ay binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos. Yeah, Kaya ang nakakalungkot ay yung iba nakasimangot pa. Pinapakain. Saan ka nakakita na pinapakain ka ng masasarap na pagkain, nakasimangot ka. Nagkukulong pa. Oo. Nagmamurmur ka pa. Grabe. Imbis na pasalamatan mo yung nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding. Sinisimangutan pa. Kahapon nga, binigyan kami ng vitamin. Anong vitamin yun? Vitamin A and vitamin D. Oh. Kaya nga natapos ka agad yung buhos namin. Ano yung vitamin A? Ayun na, assignment. Di ba? Lalong lumakas nag-basketball pa. Pagkatapos ng, di ba, nagpapatunay na ang Diyos natin ay nagbibigay ng kalakasan. Kaya huwag nating kalilimutan, He is a wonderful counselor sa ating buhay. Nagga-guide sa atin. Siya yung source of wonder and salvation po natin. Kaya nga, patuloy yung dapat, sabi nga ng ating pastor kagabi, ay kailangan magdala tayo. Bring someone with us. Every time na merong activities ng ating simbahan. Napakaganda nga, kung mayang mga kalalakihan ay na-invite po natin para sama-sama tayo kahapon na sa akin, exercise yun . Lalong-lalo na pag meron ka ng karamdaman. Yeah, amen. Hindi na tayo bumabata. Lumalabas na rin yung karamdaman natin, pero maganda na ini-exercise po natin. At salamat sa gawain ng Panginoon sa ating simbahan. Okay, the mighty God, idinilkira sa Biblia, His divine and nature ng Panginoon. Hindi naman pwede tayo maging katulad ng ating tagapagligtas. Isa lang yung tagapagligtas po natin. He is the mighty God sa ating buhay. Yan yung kapangyarihan ng Panginoon na kung saan ay nai-enjoy po natin sa ating buhay. At tinapos niya yung kanyang mission para sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, it is finished. Pinagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya nga ang gagawin na lang natin ay gagawin natin yung tungkulin din natin, responsibilidad natin para abutin, ipaalam yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Lalong-lalo ngayong Christmas season. Merong ipinanganak ng tagapagligtas po natin. He is the mighty God, the everlasting Father, sabi ng Biblia. Ito'y tumutukoy His eternal existence. Yung Diyos natin ay eternal. Tandaan po natin. Kaya nga, napakaganda yung pamilya po natin na andoon pa rin yung kanilang pagiging religyosa nila.
ay maganda na may balita natin, may turo natin yung totoong tagapagligtas po natin. Yung totoong meaning ng Kapaskuhan na ito. Sabi nila ay unbiblical daw. Yung pag-celebrate ng Christmas. Sabi naman ng Biblia, ito ay kapanganakan ng ating Panginoon, merong ipinanganak. Hindi naman natin hindi naman tayo sa naniniwala sa noong December 25, pero na tayo naniniwala na ngayong kapanahunan ay merong ipinanganak na tagapagligtas po natin. At wala nang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya ito yung napakagandang balita na ihatid natin sa ating kamamilya. Sa ating kamag-anak, maraming magbibisita ngayon na hindi pa kilala yung totoong Kristo. Sabi nga ng ating pastor, baka ibang Kristo na pinaglilingkuran nila, di ba? Right. Hindi yung Kristo na itinuturo ng Biblia. Yung Kristo ng Biblia na nagpapagaling, nagbibigay ng kalakasan po natin. Yung Kristo na nagbuhay ng patay. Yun yung Kristo natin na pinapaniwalaan dito sa Biblia. Kaya yun yung ituro natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, mga apo natin, sa susunod pang mga henerasyon, ay ito yung dapat makita nila. Na merong isang ipinanganak for unto us. Para sa atin yun eh. For unto us ay merong isang ipinanganak na tagapagligtas. Unto us. Kaya makita niyo, unto us, para sa atin yun. A son is given. That is the son of the Lord Jesus, the son of God, the Lord Jesus Christ. Kaya huwag tayong magsawa. Sabi nga natin, abutin natin sila. Ibahagi natin yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. At ako'y niniwala, merong magandang resulta. Sabi nga ng Biblia, ay hindi mapupunta sa walang kabuluhan yung ating ginagawa. Dahil ang propesiyang ito ay isang fulfillment, yung totoong Kristo na pinapaniwalaan natin. At wala nang ibang Kristo na tinutukoy dito. Wala nang ibang Messiah. Tinawag ding Emmanuel. Na kung saan ay yan yung makasakasama natin hanggang sa kanyang pagbabalik. So yun lang may share ko ngayong umaga, and God bless us and Merry Christmas. Amen, amen. All right. So, alam nyo, napakaganda yan. Ang pinakamalaga, mga kapatid, sa Christmas ay ang pinakasentro, pinaka-focus ay sabi nila ay, may mababasa tayo doon eh, na mga kumikomento kung sino-sino, kung kani-kanino galing, na sinasabi nila na wala daw sa Bible yung pag-celebrate ng kapanganakan ni si Kristo. Pero may makikita tayo na may pinanganak. Di ba? Alam mo, pinakamahalaga, ang pinakamasama na pag nagsa-celebrate ka ay katulad ng selebrasyon ng kamunduhan. Pero tayo, paano tayo nagsa-celebrate? Ibahagi yung ipinanganak. That's the very main thing, mga kapatid. Ibahagi yung pinanganak. Pero kung katulad ka pa rin ng pagsa-celebrate katulad ng kamunduhan, palagay ko, yun ang pinakamasama. Tayo, kaya nga tinan nyo, ano ang sentro ng ating celebration? Ibahagi natin sa pamilya natin. Ibahagi natin si Kristo. Kasi that's why He came. Diba? That's why He came. Sabi nga na Biblia, for God so loved the world that He gave. He gave. Katulad niyan, nagbigay ang Ama. Sinong binigay? The only begotten Son of God. That's why Christmas is all about giving. Sino yung ano ang dapat ibigay natin? O sino? Ang Panginoong Hesukristo. Diba? Bigay dito, bigay dyan. Marami tayong mga binibigay. Pero sabi ko nga sa inyo, ibigay muna natin si Kristo. Pangalawa, ibigay muna natin yung galing sa Diyos. Diba? Ibigay muna natin. Ibigay natin yung galing sa Diyos, ibigay natin ang Panginoon, at bigyan din natin ang Panginoon. Diba? Kung ang Diyos nagbigay,
bigyan din natin ng Panginoon. Ano yung mga dapat nating ibigay? Kung ano yung nararapat na dapat ibigay natin, karapat dapat ibigay para sa Panginoon. Hindi lamang yung tithes natin, not only 10%, but let's give more than that, sapagkat ang Panginoon, He gave it all for us. Ibinigay niya, sabi nga ng Biblia, He gave His only begotten Son. Ibinigay na niya lahat para sa atin. Wala nang natira. Binigay na niya. Tayo, 10% lang, di pa kayang ibigay. Di ba? So, pinakamahalaga ay maibigay natin lahat. Kaya, salamat pala doon sa nagbigay ng mga tsokolate. Ayan, si Brad Deserto. Si Brad Deserto ba yan nasa... Brad Deserto, ikaw ba yan nasa ano? Ayan, Merry Christmas. Oo. At alam ko, nandyan na rin si Brad Juni. Oo. Ayan. Oo. Kaninong bahay yan ang pinagtitipunan ninyo? Ma'am Joyce po, Pastor. Kila Sister Joyce. Oo. Totoo ba yung kulay green na yan? Totoo ba yan? Yes, sir. Oo. Nandiyan na rin ba si Brad, Brad Rudy? Wala pa? Wala pa wala pa. Oo. Okay, sige, tuloy-tuloy lang tayo at pakinggan din natin mamaya yung mga ibang tatay na nandiyan. Oo. Alam nyo, maganda sinasabi ko sa inyo, what's your plan this Christmas? Okay, ang plano ba natin ay abutin natin ang ating mga kamag-anak? O plano ba natin uunahin natin ang Panginoon? Yun ang pinakamaganda. Tsaka sabi ko nga, alam nyo, sarap mag-soul winning ngayon. Sarap mag-soul winning eh. Kasi alam nyo, pasensya na, pero yung talaga nasa isip ko eh. Nung ano pa, kagabi nga nandito si Brad Joel going to Bontoc siya. Tanong niya, ano nyo sa 25 pastor? Sabi ko, hindi ba kayo magkaroon ng Christmas, full-time Christmas fellowship? Sabi ko, okay, yung naisip mo yan. Hindi ko naisip yun na. Ang nasa isip ko kasi, magba-Bible study ako sa... Bible studies tayo sa mga area. Yun na nasa isip ko eh. Pasensya na kayo kung hindi ko naisip yon. Kasi sabi ko, masarap mag-Bible study pagka ganun eh. Pagbalik, ayan, mag-ano tayo. Magkain-kain tayo dito. Pero nasa isip ko talaga ay pupunta sa mga area. Pero maganda siguro kung dito na lang tayo. Oo. Sama-sama tayo dito. Maganda na rin lang kayo dyan. Maganda na lang tayo dito. Dito sa church. Pagsama-samahin na lang natin yung after the service. Di ba? After the service because 24 is Wednesday. Ayan. So, pagsama-samahin na lang natin yung anong tawag doon sa handa na yon. Noche, tama ba? Tama ba yun? Noche Buena, ano yun? Noche Buena. Hindi ko alam yun. Ganun eh. Basta alam ko, soul winning lang talaga eh. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong, sa'yo, Sister Geraldine. Ha? Kumusta ka dyan? Ayan. Okay. Wow. Anong oras na sa inyo dyan? Sa'yo dyan? 5:30 na, 4:30 na po. Wow. Okay, so hapon. Okay, sige, tuloy-tuloy tayo at mamaya natin babatiin itong mga natin. Sige, Dumark. At mamaya pagsalitain natin si Brad Deserto kasi ngayon lang natin nakasama eh. Oo. Sige, Dumark. Good morning po sa ating lahat. Yan, sa FB Live, sa Google Meet. Ayan, at sa buong bansa. Ayan, good morning po. And Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan. So, itong pinag-usapan po ngayon ay commit our family to Jesus this Christmas season. Ayan, maganda po yung narinig natin kay Sir Edgar. Ayan, napaganda talaga na ang commitment natin ngayon ay yung buo ang ating pamilya ngayong Christmas.
At ang pinakasentro ng Christmas ay walang iba kundi ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Dito tayo sa book of Luke chapter 2 in verse 7. Ayan. Luke chapter 2 in verse 7. May pangyayari po dito na maganda po nating matutunan. Ayan. Sabi ng Bible, Luke chapter 2 verse 7, "And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." Yan, so itong pangyayari na ito ay sinabi ng Biblia, bago ipapanganak ang Panginoong Jesucristo, bago sila napunta doon sa manger, is merong pangyayari na si Mary and Joseph ay kumakatok sa bawat pintuan ng tahanan. But walang ni isa na nagpapasok sa kanila. So, yun ang makita natin dito na ang Panginoong Jesucristo ay siya yung ating tagapagligtas. Ngunit marami talagang tao na hindi pa talaga nakakilala sa Diyos. No? Marami pa sa atin na hindi pa talaga natin talagang nasa puso talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya minsan makikita natin dito na si Jesus Christ ay talagang makita natin yung mula sa kanyang kapanganakan ay nandun yung humbleness. Diba? Dun sa pinakababa. No? Ay makita natin dito yung kababaang loob ng Diyos, no, sa ating buhay. Ang Diyos at walang pinipili ang Panginoong Jesucristo. At gusto ko lang makita itong word dito na firstborn sons, aralin natin sandali. Ay makikita natin dito sa Matthew chapter 1 kasi sino kaya itong firstborn son at tinatawag? In Matthew chapter 1 verse 21, sabi ng Bible ay ay dito natin sabi ng Biblia, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus." So, sino yung son po na tinutukoy dito? Walang iba kundi si Jesus Christ na tinutukoy ng Biblia. Tama yung sinasabi ni Sir Edgar kanina, maraming hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. No? Tao lang daw si Jesus Christ. At dito in verse 25, "And knew her not till she had brought forth her firstborn son." Ayan. Who is firstborn son? "And he called his name Jesus." So yung firstborn son na tinutukoy ng Matthew chapter 7, Luke chapter 2 verse 7 is walang iba kundi si Jesus Christ. Na siya po yung nasa manger at siya po yung Panginoong Jesucristo na ipinanganak. Kaya that's why we have Christmas. Nagsiselebrate tayo ng Christmas dahil sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit dapat naunawaan po natin na ang purpose ng Christmas especially ay yan, yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ipinanganak ang tagapagligtas. At sabi nga, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." No, makikita natin yung purpose ni Jesus Christ sa mundong ito. Anong purpose niya? He shall save his people from their sins. So makikita natin dito talagang sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay lahat tayo makasalanan. No? Lahat tayo makasalanan. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak, 'di ba? Ay talagang kahit anong katok nila Joseph at Mary, wala talagang nagpapasok sa kanila. Magagandang bahay, maayos na tahanan, naghahanap sila ng maayos na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit walang nagbubukas na pintuan. No? Walang nagbubukas. Kaya napunta sila sa manger at doon pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, short po, ay ano pong matutunan natin dito? Na kung saan ay tayo bilang isang Kristiyano, minsan bakit hindi tayo nagagamit sa gawain ng Panginoon? Bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nakapag-win
Yun nga, ang pinaka-main thing natin is yung winning souls. Bakit hindi pa tayo nakapag-win ng mga kaluluwa sa mga paligid natin, sa mga kamag-anakan natin? Sapagkat yung puso natin ay matigas pa. No? Ibig sabihin, hindi pa natin pinapasok ang Diyos sa buhay natin. Kaya tama naman talaga na kahit ako naman noon, na di pa Kristiyano noon, talagang hindi pa marunong paano i-share ang salita ng Diyos, paano ibahagi. Ilang Christmas nang dumaan sa buhay ko na talagang hindi ko na ibahagi si Kristo. Ang celebration ng Christmas noon ay paputok, pagkain, paghahanap ng pag-iisip kung paano makapagbigay ng regalo, material na bagay. Pero kung yung bahagi na pinakapunto ng Christmas na ibahagi si Kristo ay hindi ko nagagawa. So, bakit? Dahil wala pa si Kristo sa buhay. No, kaya mahalaga talaga na pag meron tayong Kristo sa buhay natin, hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin para maabot sa iba, no, may bahagi din sa iba. Sabi ni Pastor kanina na this season is giving, no? It's all about giving. Pagbibigay. Sinong ibibigay natin sa mga taong wala pang Kristo? Si Jesus Christ. Kaya tayo na meron ng pagkaunawa na si Kristo ang ating tagapagligtas, ibahagi natin sa kanila. Kaya wag nating patigasin ang puso natin. No, hayaan natin na ang Panginoon ang papasukin natin siya sa ating puso. Pero ngunit marami pa rin ibang ang puso ay matigas. Kaya hindi na magamit-gamit sa gawain ng Panginoon kasi matigas ang puso Ibig sabihin, hindi pa talaga pinapasok si Kristo. No? Hindi pa pinapasok, hinahayaan na lang. Parang parang yung naririnig natin, parang may naririnig tayo labas sa kabilang tenga. Hindi dumiretso sa puso talaga. Kaya mahirap talaga maglingkod naman na wala pa si Kristo talaga sa puso mo. Wala siya sa buhay mo. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon this Christmas season ay it's all about giving the gift. Anong klaseng regalo? Una-una, ang regalo na matatanggap natin, walang iba kundi si Kristo at yung eternal life na ating matatanggap, meron na tayo nun. Paano yung mga kamag-anakan natin, yung pamilya natin na hindi pa naabot? So yun ang purpose na meron tayong programa na ganito. No, na i-commit natin ang family natin na hindi pa sila naabot at sikapin natin na our family this Christmas season ay buo ang ating family na maglilingkod sa Panginoon at buong pamilya na nakakatanggap ng eternal life mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa buhay natin. Huwag yung sarili nating kapamamaraanan sapagkat maraming napapahamak doon. Kaya ibigay natin sa Panginoon. Kaya we are living for Jesus, ay ibahagi natin si Kristo sa iba na hindi pa naabot. So, yun lang gusto ko kung may bahagi ngayong umaga, sir. Thank you po. Amen. Okay, so alam niyo napakaganda yan na pagbubulay-bulayan natin what is really the main person and the main thing in Christmas season. Alam niyo, pag soul winner ka, parang parang normal lang yung ganito Araw-araw na natin ginagawa ito Oo. Kaya napakaganda yun. Alam niyo, nakakalungkot pag ang Diyos nasa labas. Oo. Kaya pinakamahalaga, ang Panginoon ay nasa loob. Diba? Ang problema, pagka sabi ng Panginoon ay kumakatok, abay, delikado yun. Ibig sabihin, wala sa loob. Nasa labas siya. Okay, so para tayo, sa paggatang oras ay talagang napakabilis. Okay, so alam nyo, very touching sa akin itong verse na ito. Balikan natin ito kasi ito yung ine-emphasize ko nung linggo Now, let's go back once again to Matthew chapter 1 and verse number 23. Okay, very touching ito talaga sa akin yung talatang ito. Okay, sabi dito ay behold a virgin, Matthew chapter 1 verse number 23. Behold a virgin
shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Yan na naman ang gusto kong i-emphasize sa inyo ngayong umaga, yung word na Emmanuel. Okay, nakalagay dyan ay, which being interpreted is God with us. Okay, hindi sinasabi dyan na God is with us, but God with us. Okay? Gustong-gusto ko yan, yung talatang yan na sinasabi niya na ibinigay sa atin ang anak ng Diyos at tinawag siyang, pinangalanganan siyang Emmanuel. At kung ating lilinawin, sabi ng Biblia, kung ating i-interpret, sabi ng Bible is God with us. Okay? Pag sinabi mong Emmanuel, ang ibig sabihin niyan ay God with us. Nasa atin ang Diyos. Okay? Alam nyo, palagay, hindi lang palagay kapatid, iyan ang dapat pinakamahalaga, pangunahin na dapat magkaroon tayo. Maaring meron kang perang malaki, pero if not, God is with you. Para saan lahat yun? Para saan lahat yun? Oh, tinan mo ngayon, si Diskaya, kaganda ng bahay, bilyones ang pera. Pero ano sabi niya? Makukulong na ako. Sino na ngayon mag-aalaga sa mga anak ko? Kalahin mo yon. Makukulong na ako. Ay, grabe. Kaya kapatid, linawin natin kung ano at sino ang nasa loob ng ating pamilya. Nasa atin ba talaga ang Diyos? Linawin natin. Kasi kung nasa atin ang Panginoon, hindi tayo mawawala sa Panginoon. Hindi kayo mawawala sa simbahan. Diba? Bakit? What is church? Church is the body of Christ. Katawan ni Kristo yan eh. Paano mo ihiwalay yung pamilya mo, yung sarili mo sa katawan ni Kristo kung talagang may Diyos ka? Di ba? Ako, pambira matin nito. Di ba wala na sa akin lang lahat, basta na sa akin ang Diyos. Okay na ako, sapat na sa akin yan. Sapat na yan. Now, gusto ko lang magbigay sa inyo ng mga ilang bagay na napakalaga na dapat natin makita mula sa kaloob-looban ng katotohanan ito nung sinabi ng Biblia na God with us. Kung ang Diyos ay nasa iyo, kung ang anak ng Diyos ay nasa iyo ang Diyos. Kalahin mo yan. Una, ano mang nasa loob niyan? Now, it is a mysterious name. Jesus, Emmanuel, it's really a mysterious name. But, ito yung gusto kong ibigay sa inyo. Point number 1, a very precious one. A very precious name. Pag sinabi nating mystery, hindi mo maintindihan yan. Kaya nga mystery, but a very precious name. A very precious name. Ibig sabihin, mga kapatid, pag may Diyos tayo, ay meron tayong precious one. Meron tayong precious. Anong ibig sabihin ng precious? Valuable. Valuable. Pinakamahalaga sa lahat. Wala nang masigit na mas mahalaga sa Diyos, mga kapatid. Kaya kapag may Diyos ka, nasa iyo na ang Diyos, you have now everything in your life. You have now everything in your family. Kontento na, masaya na. Pangalawa, God incarnate among us, and therefore, God reconcilable to us. God reconcilable to us. Anong ibig sabihin ng reconciliation or reconcile? It means to change mutually. To change mutually.
Tignan nyo ito. Gusto ko lang puntahan itong mga verses na ito. Romans 11:15. Punta natin ito. Maganda buksan nyo para makita natin. Romans 11:15, sabi diyan, for if the casting away of them be the reconciling of the world, and what shall the receiving of them but life from dead? Wow. Tignan nyo life from dead. Saan tayo galing? Dead life. Pero nung dumating sa atin si Kristo, ibinigay sa atin. Kaya nga, nung ibinigay sa atin si Kristo, anong ibinigay sa atin? God. And God with us. Oh. So ano ngayon excuse me, natanggap natin life. Life from dead. Huwag niyong babaliktarin ito. Huwag niyong babaliktarin. So ibig sabihin mga kapatid, nung natanggap natin, ibinigay sa atin si Kristo, Emmanuel. Okay? Anong ibinigay sa atin? Ano ang dumating sa atin? God. God. At nung dumating sa atin, mga kapatid, ang Diyos, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. So nagkaroon tayo ngayon ng buhay. Saan tayo galing? Dead life. Okay? Another verse. 2 Corinthians chapter 5, verse number 18 to 19. Okay, sabi dito, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. O, kita nyo yan Nagkaroon ng pagkakasundo. Kung wala si Kristo, hindi natin makasundo ang Diyos. At hindi tayo makasundo ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pero nung dumating si Kristo, dumating sa atin ang Diyos. Bumaba sa atin ang langit, mga kapatid. O, alay mo yan? Na hindi natin binibigyan ng halaga. Another verse is Hebrews 2:17. Sabi dito, wherefore in all things, it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. O, kalahin mo yan? Saan tayo saan tayo nireconcile? Mula sa hindi pagkakasundo, hindi tayo kasundo ng Diyos because we're all sinners. Pero nung dumating si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa para magkaroon ng kasunduan sa Diyos. O, tinan nyo yan. Sino yung ibinigay sa atin? The very precious name. A very precious one, Jesus Christ. So, anong ibinigay sa atin? Reconciliation. O, kaya sinasabi kanina binasa ni Brad Edgar kanina, sino si Kristo? Counselor. The Prince of Peace. Di ba? And then, pangatlo, peace. Peace with us and taking us into covenant and fellowship with Himself. O, kalain mo yan. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng katulad ngayon, Christmas fellowship, kung ano-ano mga fellowship na yan. Pero what is fellowshipping with others without fellowshipping with God? Diba? O, anong binigay sa atin? Peace. Peace. Kapayapaan. Mapayapang buhay. Life from dead. Okay? Peace. He is the Prince of Peace. Tandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimutan. God is the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Kaya dapat ngayong Christmas, mapayapa tayo dapat. Hindi kung saan-saan pumupunta. Christmas na wala. Pagbalik, New Year na lang.
Di ba? Saan ka nakakita ang ganun nagsasabing may Diyos na ganon? So, tinan nyo peace with us and taking us into covenant. May kasunduan na tayo sa Panginoon. And fellowship with Himself. Yun. O, balikan natin itong, let's go to 1 Corinthians 1:9. First Corinthians chapter 1 verse number 9. Sabi diyan, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ayun. Anong ibig sabihin ng fellowship? Communion. And it means closeness. Closeness. Alam niyo, yan talagang gustong mangyari ng Panginoon. Magkaroon ng reconciliation ang Diyos sa tao sapagkat tayo ay makasalanan kaya naputol yung relationship natin. So ibinigay si Kristo para ma-connect ulit yung fellowship na yan, relationship na yan. So anong ibig sabihin yan? Reconciliation. To change mutually. And then pagkatapos ng after reconciliation, pagkatapos nagkaroon ng kasunduan tayo sa Panginoon. Anong klaseng kasunduan, mga kapatid? Anak na niya tayo, Diyos natin siya. Anak na tayo ng Diyos. And that is forever. Oh. At susunod tayo dapat sa Kanya, maglilingkod tayo sa Kanya. And at the same time, anong nakapaloob niyan? Magkaroon ng closeness sa Diyos. Oh, pakinggan niyo, mga kapatid. Ulitin natin yung tatlong yan. Sino ang binigay sa atin? A very precious one. Very, very precious Savior. Jesus Christ. Ibinigay para saan? Para magkaroon ng reconciliation. And then, nung nagkaroon tayo ng reconciliation, anong napasa atin? Peace. Fellowship. Covenant. O, di ba? Closeness. Pambira. Di baling hindi tayo close kung sino-sino, mga kapatid. Basta meron tayong closeness sa Diyos. Fellowship sa Diyos. O katulad ngayong Christmas, sa halip na lalo tayong maging close sa Panginoon, nawawala tayo. Ano na yan Naging kalakaran na yan O, nawawala. Di ba? Ako natutuwa ako sa mga ibang kabataan dito Iba lang naman, yung iba Kaya maganda, ganyan din dapat ang nangyayari sa mga tatay, sa mga nanay. Oo. Alam nyo, natutuwa ako sa mga ibang kabataan na na nila dito pupunta dito kahit walang service o kahit na sabing ko man na ang sadya nila ay maglaro ng basketball. Pero ang natutuwa lang ako, at least pag nandito yan, nakakapagsalita ako sa kanila na kahit maiksiman lang ang pananalita, pero wala akong ibang sasabihin sa kanila na, oy, huwag niyong kakalimutan na ayusin niyo yung buhay niyo sa Panginoon. O, di ba? O, katulad kahapon, alam ko naman may mga trabaho yung iba, pero kami-kami pa rin. Nagbubuhos dito. Wala man lang, paano kung wala to mga ibang kalalakihan dito? O, wala man lang, Pastor, maglib ako at makatulong mo lang kahit kalahating araw man lang. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Mukhang nawawala yung fellowship nyo sa katawan ni Kristo. Oo. Oo, nawawala sinong pumunta lang dito? Ilang piraso lang. Yan, hindi ko na mamanggitin. So, ipakicheck nyo yung sarili nyo. Do you still have the closeness to God? Di ba? Do you still have the fellowship with God? Ulitin ko sa inyo, ang church is the body of Christ. Di ba? The body of Christ.
Kaya ngayon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ako very touching sa akin yung verse na yan. God with us. Oh, sige nga, sige, punong-puno ka ng, punuin mo na yung sarili mo ng kung ano-ano. Sige, punuin mo na yung sarili, yung bahay mo ng kung ano-ano. Punuin mo ng puso mo, punuin mo na yung isip mo ng kung ano-ano. Pero kung wala naman sa'yo ang Diyos, para sa lahat yon, di ba? Sige, planuhin mo na kung saan ka magbakasyon na sulok ng mundo sa panahon na ito. Oo. Isama mo na rin yung gusto mong isama. Pero ang tanong ko, mga kapatid, is it God with you? Oh, sabi ko sa inyo nung linggo, if God is with us, who can be against us? Di ba? Di ba ako, di baling against sa akin yung iba, basta ang Diyos ay hindi against, laban sa akin. O ako, yan ang paninindigan ko talaga sa buhay. Sige, kontrahin nyo na ako kung kontrahin. Pero isang bagay na sisiguraduhin ko sa buhay ko, God must be with me. Because if God is with me, who can be against me? Mananatili akong mananatili ako may peace. Mananatili ako may fellowship sa Panginoon. Mananatili akong reconciled sa Diyos. Oh, walang makakagiba 'yan. 'Di ba? Mananatili akong merong the precious one, a precious name, precious Savior. Oh, nasa akin na yung pinaka very precious eh. Nasa akin na eh. Jesus. Oh, 'di ba? Mira, yan ang gusto kong itatak ninyo ngayon sa isip ninyo, mga kapatid. Nagsasalita ako as your pastor. Nagsasalita ako as a man of God. Mga kapatid, saan ko kayo dadalhin sa panahon na ganito? O, hindi dadalhin ko kayo sa Panginoon. Hindi ko kayo dadalhin laban sa Diyos. Hindi ko kayo dadalhin laban sa Diyos. Dadalhin ko kayo sa Panginoon. Because if God is with us, who can be against us? Di ba? Sabi nga ni Brother, di baling wala na akong matanggap-tanggap ng kung ano. Makita ko lang kayo na nasa inyo ang presensya ng Diyos. Ako, okay na ako. Diyan ko ipinipilit, ipinaglalaban ang lahat ng miyembro ng ating simbahan para laban sa kamunduhang ito. Kasi malokong diablo sa panahon na ito. Nako, maloko siya. Kaya dapat maging smart tayo. Maging matalino tayo sa panahon na ito. Linggong-linggo wala kayo sa simbahan. Oh, 'di ba? Hinuhugot kayo ng anong-anong okasyon. Hinuhugot kayo ng mga kamag-anak ninyo. So, anong klase? Is God is with you? Oh, the fact na hinugot ka ng wala kayo sa pananamba, wala sa inyo ang Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi nyo, wala na sa puso nyo, hindi na kayo ligtas, wala kong sinasabi. Kaligtasan naman, hindi naman mamawala na yan eh. Ang sinasabi ko, kasama ba natin ang Panginoon? Naaayon ba ang ginawa natin? 'Di ba? Kung kontra ang ginawa natin, katulad yan, linggo-linggo, wala kayo sa pananambahan. Hinuhugot kayo ng mga kamag-anak ninyong mga unbeliever. Salip na hugutin nyo sila ngayon sa simbahan. Kaya nga ito yung programa natin eh. Unahin natin yung mga loved ones natin, unahin natin yung relatives natin, dalhin natin sa Panginoon. Hindi yung, tapos gagamitin, ayun, may reunion tayo. Linggo yun. Di ba? Kahit nga Sabado, mga kapatid kasi katulad yan, Sabado, magbibiyahe kayo. Tsaka Sabado, mayroon tayong soul winning, mayroon tayong discipleship service, reunion. Paano ka ngayon makapunta ng area? Paano ka ngayon makapag-soul winning sa area mo? Doon pa rin. Doon tayo. Huwag na natin babaguhin yan. Then, paano ka ngayon makaka-attend ng
discipleship service. Kung wala kayo, nandun kayo sa ibang lugar. O, kayo, kung hindi nyo susundin yung sinasabi ko, ay hindi naman sa pilitan ito. Pero ang sa akin, dinadala ko kayo sa kalagayan na Diyos ang kasakasama natin. Oh, di ba? Kaya ngayon, mga kapatid, tandaan nyo itong bagay na ito. Is God with your family? Is your plan? Is God with us? God with you, di ba? Yung bang plano mo, may Diyos ba yan? O, di ba? Kaya ngayon mga kapatid, I hope may natutunan tayo sa mga narinig natin sapagkat ako very touching talaga sa akin ito. Ang sabi ko, yung magkaroon ka lang ng Diyos, tapos na. Bumaba na sa iyo ang langit. Yan na yan. Oh. Okay, so I hope may natutunan tayo sa mga narinig natin ngayong umaga. At I hope mga kapatid we really enjoy this Christmas season. We really enjoy this Christmas, mga kapatid. Wala nang ibang mag-i-enjoy dito sa Christmas kundi ang Panginoon. Amen? At ngayon ay kasama natin si Brother Serto. Yan. Baka meron kang makabati ka man lang, Brother Serto. At sapagkat matagal ka na namin hindi nakasama. Sa ganito hindi, every Sunday kasama ka naman namin. Okay, Brother Serto. Good morning po sa ating lahat. Thank you for this opportunity na naman na Bible study. Pakilapit mo lang konti sa inyong medyo malayo. Devotion and salamat po Yun, sa yun. isa nakapag-attend. Yun nga, yung sabi nga ni Sir Edgar kanina na kailangan natin exercise lahat ng aspects ng ating buhay kasi kung hindi natin exercise ay magkakaroon ng tinatawag na hindi magandang result. Kaya thank you sa oras na naman ito na-exercise ko na naman ng pag-attend ng live on the Amen. actual Amen. devotion. Hindi gaya po doon na sa ano lang kami, sa online. So, salamat sa oras na ito na nakapag na-exercise na naman yung isang yugto ng pagiging isang Christian life. So, thank you for everybody. Thank you sa mga nakadalo sa devotion na ito. At patuloy lang. And, I have a plan from my family, for everybody, but I always rely on God's plan. Amen. Yun lang po. Thank you. Amen. 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 Alam ko may jet lag pa si Brother Acerto Oo. Yeah, talaga. Pero mahalaga ay magkakasama tayo na malusog, masigla, at magkakasama tayo higit sa lahat na Diyos ang kasakasama natin. Yun ang pinakamahalaga. Kasi anong uring kasamahan kung hindi naman natin kasakasamang Diyos? Di ba? So, okay, batiin lang natin yung mga nandito sa Facebook Live at dyan sa Village ay nakikita ko yung mga ilang tatay dyan. At mga ibang nanay. Pero nandiyan ba yung mga kabataan? Nandiyan ba yung mga anak ninyo? Ikot mo nga yung camera mo, Mark. Ayan, yun. Konti lang kayo may sariling sila. Yumaman na yung mga kasama niyong iba. Kukunti lang But anyways, ay mahalaga ay pangunahin ang Diyos sa atin. Kaya yan ang huwag niyong kakalimutan. Manindigan tayo sa ganyan. Amen? Okay, bati lang natin yung mga nandito. Dito, kasama natin si Brother Gilbert Hofer. Ayan, sila Raquel. Merry Christmas sa inyo dyan sa Cagayan.
Ayan, si Sister Rolyn, Sister Heidi, Sister Virgie, si JC. Yan. Ma'am Flor, kararating lang ito sa Japan eh. Yan, so Merry Christmas sa inyo dyan at magandang umaga. Oh, si Krisha. Si Krisha mayaman na to eh. May ano to eh. Oh, may scooter na, may ano na. Oh, kaya grabe pagyaman niya. Sir Emilia, yan, kararating din ito. Si Sir Anaya, yan. Sister Vicky, Sir Teresa Rivera. Oh, Sister Alicia, Merry Christmas sa inyo. Hindi na kayo umattend sa church. Mama Rachel, yan. Sister, ano to? Maricel, ayan. Si Sister Ariel, Brother Ariel. Sir Ariel. Sino pa? Baka meron pang hindi nagpakita dito sa akin. Si Philip. Punta ka na dito, Philip, para hindi ka malasing. Yan, si Melody. Ba't alarba pa to? Alarba yung ano niya. Rico na to eh. Ayan, si Brother Tommy. Ayan, si Brad Juni. Ayan. Pasensya na kayo pagka... Ayan, si Brother Gary. Ayan. Kasi magkakaiba yung lumalabas minsan sa cellphone eh. Ayan, alright. So, Merry Christmas sa ating lahat. At enjoy natin ang panahon na ito. Sabi ko sa inyo, December is our family month. Amen? Ayan, so alam nyo, maganda yung masaya yung pamilya, nasa area kayo. Ayan, nag-area kayo, nag-social winning kayo, at wag yung i-miss mamaya. Mr. Geraldine. Ayan, Merry Christmas sa'yo. Bumati ka muna, Mr. Geraldine, para Ayan, amen. Merry Christmas din sa'yo. Okay, sige. Tuloy-tuloy na tayo at mamaya, wag niyong kakalimutan ang ating discipleship service. Sama-sama tayo dito mamaya. Thank you sa panalangin kasi nabuhusan na natin yung mga beam at nakapagkonsumo din tayo ng nasa 30 mahigit na na dito, semento. Ayan, so susunod natin yung slab na. Kaya next week, maglalagay na tayo ng slab ng mga plywood. Ayan. Okay, sige. Maraming salamat sa ating lahat. At maligayang Pasko sa ating lahat. At sama-sama tayo sa Panginoon. At dalhin natin sa Panginoon yung mga miyembro ng ating pamilya na hindi pa natin nadala. Okay, sige. Hilingan natin si Brad Deserto. Wakasan tayo sa panalangin. Brad Deserto. Pray. Heavenly Father, God, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa pagtitipon na kami po ay nag-fellowship uli. At salamat po sa iyong mga salita, aming pakinggan. Encouragement po sa bawat sa amin. At kayo po nakakalam. Ang plano niyo po sa amin, Diyos. Patupayan niyo po kami sa araw na naman ito. At taglay namin ang mga narinig namin. Puhunan po namin sa aming growing, O Diyos. At ingatan yung bawat isa sa lahat po ng aming gagawin buong maghapon. At kayo po mag-provide lahat po ng pangangailangan po namin, O Diyos. At patawarin kami kung ano man po ang aming hindi maganda nagawa sa inyo. At mga kasalanan po namin, ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino yung mga tatay dyan? Si Brad Jerry, sino ba? Si Brad Rolly, yan, si Brother Rolly. Brad Buddy, yan, sino pa? Tatlo lang. Brad David, thank you pambira. Thank you, doon sa binahagi mo. Sino pa yung mga tatay dyan? Brad Amado, ayan, walang pasok. Sila kay Basilio, awan. May pasok. Di bale. Sige, mamaya, sama-sama tayo dito.
Thank you, and God bless us all, and I love you all. Merry Christmas sa ating lahat. O, kasama din natin si Alpha dito. Sa ano. Amen. Thank you. Salamat. Bye-bye. Yan, okay.